everyone! Good afternoon! I'm back! This is Sam Brusas and welcome back to my YouTube channel. Oh my gosh, this is it guys, pag-uusapan natin ngayon. O obra nga ba talaga sila kung sino to at ano to? Yan ang tatalakayin natin ngayon. But before anything else, hello Philippines and hello beautiful people! Mabuhay! Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre sa lahat naman ng mga bago nating subscribers dyan, hello po sa inyo lahat. Maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo. Syempre dito sa channel ko. At syempre sa lahat naman ng makamamasam dyan na laging sumusuporta dito. Araw-araw, lagi-lagi. Maraming salamat guys sa inyong lahat. Syempre, usapang o-obra kaya tayo ngayon. So, alam naman natin na ang mga kandidata ngayon ay talaga namang busy-busy na sa mga eksena at ganap nila sa mundo ng pageantry. At talaga naman kahit ako ay excited ako dahil ang dami nga nangyayari ngayon. At isa na nga dito sa mga pinag-uusapan, syempre, ang Mr. International Thailand. Yes! Dahil tonight, magaganap na ang kanilang coronation night. Yes, I'm so excited for them. Na-meet ko ang lahat ng kandidata dito at talaga naman masasabi ko yung communication ko sa kanila ay talagang bongga. And then ayun, excited ako dahil syempre lahat naman sila. Diyos ko, kagahapon gumawa ako ng top 7. Ang hirap. Lahat sila talagang masasabi ko magagaling. Lahat sila ipinapakita nila yung galing nila. Pero ang pinaka-naloka ko dito, yung nagkaroon ka kasi ng communication sa kanila. Tapos ang hirap nila ilaglag. Yung ganon, mahihiya ka na parang, ay, nako, eto na yon. Pero syempre, wish all the best sa lahat ng mga kandidato ngayon dito sa Mr. International Thailand. And then, ayun, I'm so excited for them. At eto na nga, sino ba ang possible na manalo mamaya? Actually, dalawa eh. Dalawa yung pinagpipilian ko. Nung una, gusto ko si Beam. Oo. Pero ngayon ay accept na parang si Beam ang swerte niya kapag naka-top 6 siya dito. Oo, ganon. Kasi nga, Diyos ko, magaling talaga yung mga kalaban. Alimbawa, si MI number 1 na si Ki o si GK, ayan, hindi mo siya pwede basta-basta talaga sasabihin mo na mawawala siya sa eksena. For sure, makakarating siya sa top 5 mamaya. Kaya sabi ko, ay nako, si B medyo talagang tagilid talaga yung laban. Iba kasi yung personality pa rin talaga eh, no? Kahit pa sabihin natin, ang perfect na nung body niya, ang perfect nung ipinapakita niya, pero iba pa rin ka talaga pag pinag-usapan yung personality. Yung personality kasi yun talaga yung magpapanalo sa iyo eh. Kahit hindi ka ganun kagwapo or ganun kabongga, pero kapag ang presensya mo naman ay nandiyadyaan at talagang kumakabog, tatalunin mo talaga yung isang gwapong lalaki na alam mo yun, yung presensya niya ay wala. Ganon. So, kaya parang feeling ko, si Beam, ang MI27, medyo tagilid talaga siya. Hindi ko nakikita na siya ang magta-title mamaya. Pero, ang nakikita ko, isa ay si Scott, si MI27. Yes, si Scott kasi, iba talaga yung datingan niya pagdating sa, on stage. Oo, iba talaga. Pag nasa entablado na siya, ay nako, kumakabog talaga ang beauty talaga. Or yung kagwapuhan ni Mr. MI28 na si Scott. Saka yung personality niya kasi, confident talaga siya sa sarili niya. Ganon. And then, pangalawa, syempre nakikita natin. Ito, maraming nagsasabi na ako baka mamaya si Timmy nga ang manalo mamaya, ang MI13. Kasi si Timmy kasi syempre German, half Thai. Tapos, yung gwapo talaga yung, alam mo, pag nakita mo siya sa personal, sobrang gwapo talaga niya. At masasabi mo din na parang, oh my God, iba talaga yung dating niya. Sa totoo lang ha, iba yung dating niya. Pero nandoon ako, nagwa-wonder ako sa kanya na parang yung yung confidence level niya hindi ganun kabongga. Pero isa siya sa mga nakikita natin na pwede talagang manalo mamaya bilang Mr. International 2025. Yes. Si MI13, si Timmy, isa siyang half German, half Thai. And then, ayun nga, so mukhang
isa siya sa mga malakas talagang kandidato. Pero nawo-worry ako hindi ko alam kung ibibigay pa sa kanya yung title or magiging runners-up lang siya or ibibigay yung title kay Scott. Kasi si Scott kasi iba din yung dating, sa totoo lang. So, yun. So, good luck, di ba? And sa silang dalawa ang nakikita kong pinagpipilian. Si number 11, magaling din si number 11. Si number 11, si Jack, si MI number 11. Ito talaga, ay nako, parang tong si Antonio Banderas in person. Sobrang panalo. Ito naman half Italian. Kaya parang feeling ko ay bubuga din to mamaya. Ayan, si Giki, MI01, MI11, tapos MI13, and MI28. Tapos, sino pa ba? Sa MI27, syempre isa din siya sa mga talagang manok ko. At naniniwala din ako. Pero parang mamaya biglang magbabago yung ihip ng hangin o ikot ng mundo. Kasi medyo palaban din si Boom. Oo, si Boom MI29. Boom siya pa. Tapos yung doon naman si Boom Tarat-Tarat, yung number 30 na popular sa ewan ko kung anong mangyayari sa kanya. I wish na makapasok siya sa semifinals mamaya. So, yun. So, I'm so excited. So, sino ba ang winner ko? Alam mo, sa totoo lang, gusto kong winner ay si Timmy. Yun. Siya yung gusto ko, MI13. Kaya lang natatakot ako kasi baka makuha to ni MI26 ni Scott. Kaya tingnan natin, MI Scott ba to or MI Timmy? So yun. So, pero sa final prediction ko, ang nilagay ko kasi si Scott ang winner ko. So, yan. And then, tignan natin. So, good luck sa Mr. International 2025. Mr. International Thailand. And then, ito na. Alin ang gusto mong supportahan na pageant sa new era? Miss Grand or Miss Cosmo? Alam nyo, sa totoo lang, syempre, iba pa rin yung kay Mr. Nawat. Alam nyo, marami ng pinagdaanan ang pageant ni Mr. Nawat sa mundo ng pageantry. Kumbaga talagang iba na. Sobrang antindi. Pero nandoon kasi ako sa part na syempre, I support Mr. Nawat dahil kilala ko yung pageant niya. So, from the beginning pa lang, sinusuportahan ko naman na talaga yung pageant ng Miss Grand. And then, kesa kay Miss Cosmo. Kay Miss Cosmo kasi, hindi ko naman kilala si Bawang pa. At saka si Bawang, start pa lang naman dito sa mundo ng pageantry. So, tingnan natin kung ano ang ipapakita ni Bawang in the future. Maaaring yes, mas bumilid tayo kay Bawang in the future. Pero for now, I go for Mr. Nawat. Kasi si Mr. Nawat kasi, kahit sabihin pa natin na may good relationship na siya sa Pilipinas. Kahit pa sabihin natin, nag-aaway-away dati ang Pilipinas at ang Miss Grand. Pero yung pagmamahal ng mga Pilipino kay Mr. Nawat, I think nandoon. More than dito kay Bawang. Si Bawang kasi, he go for the Indonesian beauty queen, yung mga tipong ganon. Kaya, parang feeling ko mahihirapan siyang kuhanin yung loob ng mga Pilipino, lalo na ngayong second edition ng Miss Cosmo. So, siguro in the future, kailangan lang muna ni Bawang na magpakitang gilas din sa mga Pinoy at plus, ipakita niya sa buong mundo yung pageant niya ay walang kinikilingan talaga, di ba? So, yun. So, yung credibility kasi, parang masasabi ko, mas bongga pa yung kay Mr. Nawat. Actually, parehas lang din naman sila. Pero, mas better yung kay Mr. Nawat para sa akin, ha? So, yun. At, syempre, full support ako dito sa MGI. Kasi gusto ko talaga ang Miss Grand. Maganda yung ipinapakita niya. At sobrang masasabi ko na medyo malayo na ang narating ng Miss Grand more than sa Miss Cosmo. Ang Cosmo, 1 year pa lang. So, kailangan niya i-prove yung sarili niya sa lahat, di ba? Hindi naman ganun kadali naman na parang isang iglap dumating ka, ay mahal ka na ng tao. Kahit nga yung Miss Cosmo so nawawala pa din yung trust ng mga Pilipino kasi kahit nga sabihin pa natin yung Cosmo ay bongga yung ipinapakita niya, hindi pa ganun ka 100% na talagang mapagkakatiwalaan mo yung pageant niya. Siguro,
take it easy and then tingnan natin in the future, di ba? So yan, good luck. Good luck kay Bawang and good luck kay Mr. Nawat. So parehas lang naman silang lumalaban. At eto, so sabi ng ganon, Miss Universe Fighters. So syempre, Atisa Manalo at saka si Nadia Mejia ng Ecuador. At ngayon naman hinihintay nila si Vina. So ito yung mga kandidata sa Miss Universe na alam mo yon na talagang inilalaban nila na maging kandidata sila ng Miss Universe ngayong taon na to. So unahin na natin si Miss Ecuador. Si Miss Ecuador, maraming beses na natin siyang napanood sa mga national pageant na nilalabanan niya sa USA, di ba? At saka sa Ecuador. So palipat-lipat siya. Pero in fairness sa kanya, sobrang gusto ko siya kasi magaling siya. Yung during na lumalaban siya noon sa Miss USA, doon ko siya unang napanood. Gusto ko yung the way kung paano niya ipakita talaga yung laban niya sa lahat, di ba? Kumbaga yung execution, yung everything. Pero kung ikukumpara ko sa kanya si Atisa Manalo, syempre mas malaki ang nasasakupan ni Atisa Manalo kasi syempre Atisa Manalo, she's Miss Philippines, tapos lumabas siya ng Miss International at lumabas siya ng Miss Cosmo. Kumbaga parang hindi lang Pilipinas ang nakakakilala kay Atisa Manalo, kundi yung buong mundo talaga. Kahit pa sabihin natin yung kay Vina, yes, si Vina, popular yan dito sa Thailand, pero parang yung nasasakupan ni Vina kasi, parang national pageant lang. Hindi katulad nung kay Atisa, pati international, kasi yung mga supporters ni Atisa, hindi lang naman Pilipino, may mga Vietnamese din, may mga naniniwala din sa kanya sa Latin area, mga ganon. Kumbaga, parang kung iisipin mo, sa kanilang tatlo, iba talaga yung laki ng pangalan ni Atisa Manalo. And then ito din, katulad din syempre ni Atisa at saka ni Nadia, nagbabaka sakali ng paulit-ulit etong si Vina dito sa competition ng Miss Universe Thailand to maging represent lang talaga yung Thailand sa Miss Universe. Pero in fairness kay Vina hindi siya nagjo-join sa ibang pageant kasi siguro dahil hindi pasok yung niya, hindi pasok yung age limit, di ba? Pero pwede siya sa supranational pero hindi rin siya nag-try. Oo. Talagang gusto niya lang talaga universe. Pero kung nag-supranational to, I think madali niyang makukuha talaga yung titulong supranational. Kaya lang, since kasi na nagpakasal siya, bawal kasi 'di ba sa supranational yung married. Oo. Dito lang 'yan sa Miss Universe. Kaya medyo nahihirapan din talaga siya na sumali pa sa ibang pageant. And then ngayon, titignan sa pang-apat na pagkakataon kung eto nga bang si Vina ay makakalaban ni Atisa at ni Nadia sa Miss Universe. Pero tulad na sinabi ko, mga fighter tong mga to. At magandang makita natin sila sa Miss Universe stage, silang tatlo. Pero kung ikaw ang tatanungin ko, kung sa kanilang tatlo, sino sa tingin mo ang makakarating sa top 5? Ako para sa akin, malakas yung laban ni Ecuador, malakas yung laban ni Atisa, malakas din yung laban ni Vina. Pero nananalig ako at nagtitiwala ako sa magiging laban dito ni Atisa Manalo. Kasi si Atisa Manalo parang may something sa kanya na parang ang tagal niya na to talagang hinintay yung momentong to. At ngayon na nandirito siya, imposibleng pakawalan niya pa to ng bonggang-bongga, di ba? So yun, so looking forward ako for Atisa Manalo talaga sa laban niya dito sa Miss Universe. So kahit pa sabihin mo nandiyan si Nadia at saka nandiyan si Vina, hindi ako natatakot sa kanila dahil may tiwala ako sa mga ipapakita ni Atisa Manalo sa magiging laban niya sa Miss Universe. Pero syempre yung com skills, yes, magaling si Ecuador, but beauty, styling, and everything, I think I go for Atisa Manalo. So, yan! So, kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? I-comment below mo yan para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga tinatalakay natin. So, yun. So, syempre maraming salamat sa inyong lahat sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe, please don't forget to click like and subscribe my channel. At i-click nyo na rin po ang notification bell to more updated, syempre, sa ating mga chika. Sabi ng ganon, always keep smiling and laban lang. So guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.